Okay, so good morning. Yung dalawang yon, ibababa ko na yan siguro. Palagay ko ito overdue na to eh. Pero alam ko halos magkasabay lang sila eh. So tingnan natin. Kasi itong green na green eh. Baka mapait. Ewan ko. Well anyway, yun yung dalawang yon nang hindi natin namomonitor. Pero itong mga to, ito tinanim natin to noong February 20. At ngayon ay March 14. March 14 ba ngayon? Di pala, March 15 pala ngayon. So, tinanim natin to nung February 20. Yan, ganyan siya kalaki. Ito naman yung tinanim natin nung February 16. So, continue, i-compare nyo. Mas malaki nga to kasi mas advanced to ng 5 araw. Or 4, mga ganon. Pero makita nyo, di ba? Ang laki ng difference, no? So, hopefully ito, sa next 2 weeks kasi dapat ma-harvest ko na siya. Nasa ano ba siya, 45 days o 40 to 45 days yung pagitan nun. So gusto ko kasi ganun ko siya ma-harvest. So hopefully for the next 2 weeks lalaki yan. So titingnan ko yan mamaya kung kailangan ng i-refill sa nutrient. Pero tingnan nga natin ngayon na nga. Hindi ko sure kung nag-refill na ako dito eh. Nag-refill na ako dito. Kasi mataas yung tubig eh. Ayun, medyo mataas yung tubig. Ito maganda-ganda kasi maliwanag yung ugat, maputi. So ito naman, ito kasi dati yung takip nito, plastic, kung ano yung plastic nung microwavable. So hindi siya naka-styro na takip sa taas. Anong nangyari? Nag-accumulate siya ng lumot. Di ba nabanggit ko dati, lumalaki pa rin naman kahit may lumot. Pero based sa nakikita ko, medyo naapektuhan siya ng konti. Parang medyo late siya sa paglaki. Yan. So at least may comparison na ako ngayon na mas maganda nga talaga hindi nagkakalumot yung nutrients natin. Although lalaki siya, meron na siyang kakompetensya kaya makaka-apekto sa quality. So ito naman yung tinanim ko itransplant ko tinanim ko nung March 1. So after 12 days transplant natin, siguro mga March 13 ko to na transplant. So bago pa yan dyan, titingnan nyo lang kung malalanta siya kasi pag malalanta, possible hindi lumalapat yung ugat dun sa nutrient. Pero ilang araw na rin naman eh. So, goods na yan. Tsaka, in-ensure naman natin na nakalapat siya. So, ito naman yung mga scamanders natin. Scamander Red Crystal. Sorry, wait lang. Ayan, Red Crystal. Yan. So, ito yung nalilate. Ito yung maliit talaga. Ito yung naputulan ng isang... Hindi naman naputulan. Nabalian ng isang true leaf. Pero... palagay ko yun naka-recover na eh kasi nagbago na rin ng kulay yung dating true leaf. So hindi siya fully na bale pero may bale. Parang gano'n. Napilay lang siguro. Yan. So yan sila. Tapos ito naman mga kale natin. So pinagsama-sama ko na sila kasi nandun sila sa kabila. May yung isa nandun eh. Nilipat ko na siya dito tapos inharvest ko siya. Hindi ko alam kung anong pwede pero based sa nabasa ko medyo mahirap siyang tunawin. So, i-adobo ko na lang siya. Parang adobong kangkong. Pero ngayon, adobong kale. Or kaya pwedeng i-steam lang din. Medyo matigas kasi yung dahon niya. Which is, oo nga. Kasi tumikim na ako niya ng raw. Medyo may laban. May laban yung dahon niya. So, yan. Tanggalin lang natin to. So, ito, bala ko na tong i-fully close. Yon, titingnan lang natin kung paano. Pero mas maganda i-fully close ko na kasi ito nagkakaroon ng liwanag dito sa dahon na to eh, you know. Siyempre ayoko na namang ma-damage siya. Tapos yan, nagdagdag ako ng konting lupa at saka ibang compost. Kasi ito, yan, sobrang dami nung nakalagay dyan. Nilipat ko muna doon. Tapos yung mga tinransplant ko kasi dito na ito na sweet basil, yung galing dito, so may lupa na siya.
So kaya nagbawas tayo ng konting lupa, nilipat natin doon. So ayan, makita nyo yung foam na ginamit natin. Tapos ito, hindi ko na alam kung ba't hindi pa rin siya makatayo-tayo. Pero sana makatayo na siya. Yan, so ito naman, Thai basil. So in any case ito, mukhang hindi ito makaka-recover. Naglalagas-lagas na siya. So ipapalit na lang natin to. So naka-standby lang siya. Ito naman, maliit pero nilipat ko pa rin. Ito yung nakikita kong pwedeng magbabay. Ayan o. Ayun o, nalalagas na siya. So, baka mamaya, ayusin ko na rin yan. Ilipat na natin ito. Diyan. Tapos meron pa rin nga tayo dito. Ayan o. Ayan, 3. 2. So, meron pa rin naman ako dun sa baba. So, ito yung mga luma natin dito. Hindi ko palang nalilinis pero lilinisin natin yan. Tsaka mapansin nyo, since hindi na sila nakapesto dito, naninilaw-nilaw na sila kasi nga kulang na sila sa sunlight. Ito naman, medyo matagal-tagal na natitenga. Ito pala. Kasi ito yung paggagawin ko pa eh. Ang nangyari kasi, plastic tsaka tape lang ginamit ko. So nag-leak, may leak dun sa bandang dulo. Dito wala naman. Pero yun ang problema. Iniisip kong ibang way na gusto ko kasi yung matatanggal ko pa rin. Hindi ko gustong gamitan ng sealant. Kasi sa butas niya, yan, mahirap linisan. Siguro after 6 months, kailangan linisan at least. So, ayun. So, nasa thinking process pa rin tayo. Pero ang natin is baka makahabol yung ibang mga seedlings natin. So, ang naiisip ko ay mag-bottled water muna. Pinakamadaling setup. Kasi sasabit ko lang naman siya ulit dito. So, kung ano lang yung kailangan muna natin. Ayan. So, ito, kukuhanan din natin to. Pero sa ngayon kasi, ang dami kong seedlings doon. Or cuttings nito. Yung cuttings nga nito, 100% lahat umusbong. Napakaganda. At hindi ko pa na-transfer lahat. 11 pa lang. Meron pa ako natitirang 13 pa lang ang na-transfer ko. May natitira pa akong 11 na cuttings nito. Sweet basil. So, ito, yan. Lumalaki naman siya. Tapos, gagawa natin siya ng setup or growing style kung anong gusto natin. Hopefully, mag-success. Yan. Pag hindi naman nag-success, at least, sinubukan natin yung idea ba. So, ito, Thai basil. Ayan. So, yun nandito, pinutol ko na. Sana mag-regenerate siya dito. So, magdidilig-dilig lang naman tayo. Wala masyadong kakaiba. At hopefully, ito, magawan ko na ng paraan. Pero ito transfer na muna natin. Hindi na ito makaka-recover sa palagay ko. Kasi yung ibang mga kasabayan niya, goods naman. So, wag na natin sila masyadong pahirapan. Yan. So, hopefully, ito, kaka-transfer ko lang nito kahapon eh. Ito. At saka ito. Kaka-transfer ko lang kahapon. So, hopefully, mag-okay siya. Pero ito papalitan na rin natin kasi hindi na rin maganda itsura niya. Tsaka yung pinakatangkay niya kasi kulay brown na. At least ito yung papalit natin, green pa. So hopefully maka-recover. At yun, hindi ako nakapag-foliar kahapon ng hapon. So niisip ko mag-foliar ngayon. Tsaka yun, kakaiba, malapad yung dahon ng talong. So hopefully maging maganda talaga yung tubo dyan. So tatanggalin na rin natin to. Ito. Itong sanga na to. Kasi nag-usbong na siya ng panibago eh. So, support na lang natin siya doon. Para medyo nakatayo. Okay, yun lang. Wala masyado tayong kakaiba dito. Pero, pag may nakita kayong bago ulit dito, malamang madami tayong mga basil plants. Tapos, baka magtanim na ulit ako ng panibagong seeds ng lemon basil. Kasi meron ako doon nasa 12. May namatay na 4. So, 8 seedlings lang yon na mga 10 days old. Maliit pa, pero may true leaf na. So, ang maganda kasi sa cuttings, pag nag-cut ka, within 10 days, may ugat na yan. Tapos, pwede mo na i-transplant. So, less waiting time in terms of growth. Yan. Pero yun, may mga buto pa rin tayo. Sana maka-harvest tayo ng buto doon. So, yun lang naman ang update ko. Sana mas marami akong pakita sa inyo sa susunod. Yun lang. Bye-bye.